Good evening. Welcome sa ating live. Magandang gabi po. Magandang gabi. Happy Monday sa lahat. Hello po sa mga lingkod ng Diyos. Good evening sa inyo. Unang araw ng linggo sa ating life. We are so blessed. Amen. Father God, help us to worship. Teach us, Lord. Motivate us, Lord. Holy Spirit, help us, Lord. Teach us, Lord. Holy Spirit, carry us. Minister to us. Guide us tonight. Yes, God, we ask for more wisdom, more knowledge, understanding. Thank you, Lord, for this wonderful night. In Jesus' name, Amen. Sige po, tayo umawit sa Panginoon. Tayo magpuri. Antayin natin tong goodness of God. Magandang gabi po. I love your voice, for a mercy never failed me. In all my days I've been held in your hand. From the moment I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing together. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. When every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Love your voice. You have led me to the fire and the darkness night. You are close like no water. I've known you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Life lay down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sige kapatid, let's worship the Lord. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every breath that I am able, and I will sing all the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Sige kapatid, palakpakan mo si Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's continue to worship God. Thank you, Lord. Let's sing Heart of Worship. Good evening po sa lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful night. Hallelujah. We want to experience your presence, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. We are so blessed tonight. When the music fades and all that strips away, and I simply come, longing just to breathe something that is more, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song itself is not what you have required. You search much deeper within to the things of you. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Coming back to the heart. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's hear the voice of God. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and full, and all I have is you, every single breath. I'll bring you more than a song. Song it's not what you have required. You search much deeper within to the way things have been. You're looking into my heart. Tinitingnan mo ang puso namin, Lord. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Coming back to the heart of worship, and it's all about you.
It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Wala nang iba. It's all about you, Lord. Hallelujah, salamat. Thank you for all the grace, for all the mercy, for all the miracles. Lord, it's all about you. Kaya kami, Panginoon, masipag, masigasig, because of you, Lord. It's all about you, Lord. Thank you, Jesus. Teach us, Lord. Teach us to love you, Lord. Bring you more than a song, for the song itself is not what you have required. You search much deeper within, through the wagings of fear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Thank you, Lord. I'm sorry, Lord, for the things that I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kapag natin sa Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord God, guide us tonight. Help us, Lord. Hallelujah. To share your gospel, to share your word. Help us, Lord. Hallelujah. Tonight, for this wonderful service, guide us. Be the center of this life, Lord. Be the center of this worship. Thank you, Jesus. We love you. We honor you. And we glorify your name. In Jesus' name. Amen. And amen. Hallelujah. Sige, kapatid. Hallelujah. Palakpakan mo si Lord. Amen. Kapatid, He is the way, the truth, and the life. That's why wala tayong choice, mga kapatid. Wala tayong choice kung hindi magpuri, magpasalamat sa Kanya. Amen. Because He is the God of justice. Amen. He is the God of gods. He is the King of kings. He is the Lord of lords. Hallelujah. Kung wala si Lord sa buhay natin, we will become miserable. We will become useless in this earth. Kaya kapatid, I'm just wanna encourage you tonight. Just give all the praises and worship to God. Amen. He is the reason. That's why we are here existing. We are here alive and experiencing the goodness of God. Amen. Kaya kapatid, ibigay mo yung nararapat sa Panginoon. Huwag kang maging madamot sa oras niya. Amen. Mag-focus ka. Dedicate mo yung buhay mo, buhay ng pamilya mo. Amen. Sabi ko nga, Lord God, kung noon mo pa binuksan yung puso ko, yung isipan ko, siguro marami na akong nadalang
kaluluwa. Marami na akong napag-pray. Marami na akong na-develop na talagang tunay na lingkod ng Diyos. Pero doon tayo magdidepende, kapatid. Doon tayo magdidepende sa oras ng Panginoon. Amen. Kung ano yung binigay niyang oras sa'yo, yun yun. Kung anong binigay niyang, hallelujah, pinagkatiwala niya sa'yo, you need to appreciate. You need to enjoy. You need to have a grateful heart. Amen? Kaya kapatid, hindi aksidente lahat ng nangyayari sa buhay mo. I believe, kung pinalaki ka ng magulang mo na may takot sa Diyos, naniniwala ko kapatid, meron tinanim sa'yo. Hallelujah. Ang Panginoon. Kaya, minsan iniisip mo, kailangan ko bang mag-regret? Kailangan ko bang magkaroon ng, hallelujah, ng panghihinayang? Hallelujah, kung ano man yung nangyari sa akin sa simula't simula. Kaya kapatid, kung nais mo talagang ma-enjoy yung kasalukuyan na bumalik ka na sa Panginoon, isipin mo lang yung mga bagay na magagandang bagay na pangako ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, sa buhay mo. Amen. Hallelujah. What you have now, you need to, hallelujah, you need to thank God for everything. You need to thank God for what you have at this moment. Sometimes you are expecting something that you never had. Kapatid, you need to have grateful heart. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi ko nga, kung talagang isa sa puso lang lahat ng mga tao yung salita ng Diyos, wala sigurong malungkot, wala sigurong nagtatanong, wala sigurong nagmumuni-muni kung meron pa bang pag-asa o wala. Hallelujah. Kaya mga kapatid, itong programang ito, naniniwala ko, dinesign ito ng Panginoon para sa mga taong gustong matuto, gustong makaranas, hallelujah, yung tunay na glory ng Panginoon sa bawat araw ng buhay nila. Kaya mga kapatid, words of God, words of wisdom is very important to us. This is from the Lord. Amen. It is not from me. It's from the Lord. Kaya yung iba, kung makapag-judge sila, gano'n na lang. Bakit? Because they do not understand the meaning of fellowship. Mga kapatid, itong fellowship na to ay magiging makabuluhan pagka sineryoso mo. Don't think about negative. Don't think about something that you don't need to think. Kasi yung iba iniisip nila yung hindi naman dapat isipin. Anong ibig sabihin? They are trying to prove that they are right, but they are wrong. Kapatid, walang pagalingan dito. Walang pataasan ng pinag-aralan. The wisdom from the Lord is the most powerful wisdom that you ever had, that you ever have. Kasi kapatid, the wisdom from the Lord, pag naranasan mo yan, I believe you will have great understanding. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin yung wisdom, kapatid, na galing kay Lord kaagad-agad. You need to wait for the result. If it is good result or bad result.
At kung good result man yan, I believe that is the wisdom from the Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yan kapatid, kung hindi natin hindi pa masyadong nag-sink in sa'yo or hindi pa mag-internalize sa iyong kaloob-looban, sa iyong spirit ang salita ng Diyos, kapatid, nais kitang ipanalangin. Sige, taas mo yung kamay mo, sumunod ka sa panalangin. Father God, nagpapakumbaba ako sa gabing ito. Linisin mo, Panginoon, ang aking puso. Father God, bigyan mo ako ng bukas na kaisipan, bukas na puso, para maunawaan ko lahat ng mga salitang nanggagaling sa iyo, at para maipasamuhay ko, Panginoon. Pagarian mo ko, Panginoon, ngayong gabi sa aking pakikinig, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yun pong ating pag-aaral ngayon. Amen. Na-share nyo na po ba yung live? Amen. Pakishare po ha. Thank you po sa pag-share nyo ng live. I believe darami po tayo. Amen. Hindi lang darami yung mga a-attend dito, talagang solid na tagapakinig natin. Amen. At handa talagang magkaroon ng words of God, words of wisdom sa kanilang buhay. Amen. Ba't ko inuulit itong ating topic ngayon? Natakal na natin nung Sunday ito. But merong part 2. Mga kapatid, kailangan kasi repress natin. Amen. Siguro meron man tayong mga konting hindi na pag-usapan. I believe we will have another fresh revelation from the Lord. Amen. That's why kailangan natin mag-focus. Kailangan nating makinig. Amen. At yun nga, magandang gabi sa lahat. Ako nga po muli si Pastor MC, ang inyong lingkod. Amen. Na handang mag-share. Amen. Minsan pa, palakpakan natin si Lord. Amen. Sige nga, mag-comment ka dyan, kapatid. Sabihin mo, buti na lang nandito ako sa words of God, words of wisdom. Yan. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Di ba yung topic natin is about covetousness and contentment. Praise be the name of the Lord. Amen. I believe, kapatid, covetousness and contentment, hallelujah, is like covetousness. Yan po yung sinasabi natin na if you say covetousness, it is equals idolatry. Amen. You are forcing something that you don't have. Amen. You are forcing things to have it. Talapakan natin si Lord. Amen. In this lesson, many things have sidelined Christians and taken them out of the race, out of the calling, out of the vision, out of the objective to which God has called them, and the good works to which God has ordained them. Two of major reasons for being sidelined and being covetous and not being content. Hallelujah. The Ten Commandments in Exodus 20:17 says, we are not to covet our neighbor goods. Amen. What is covetousness? Amen. Imahimayin natin yan. An unholy desire for things that you are not to have, or things that God has especially spoken or not having. Amen, mga kapatid. Isipin mong mabuti. It is unholy desire for things that you are not to have. Kapatid, kaya naniniwala ko, kung panahon mo na mapagkalooban ng Panginoon, panahon mo yun. Kung oras mo na i-bless ng Panginoon, that is your time.
from the Lord. Don't force it. Huwag mong pilitin. Hallelujah. Yung hindi sa'yo, hindi pa sa'yo. Yung oras mo ngayon, siguro oras mo na, pero yung oras ng kapwa mo, hindi mo oras. Amen. Ibig sabihin, huwag ka muna mag-desire kung hindi pa para sa'yo. Amen. Kung minsan kasi iniisip mo, ako ang mas deserving, ako ang mas dapat i-promote, dapat ganito na yung kalagayan ko, dapat meron na akong bagong magandang kinabukasan ngayon, pero sinulot ako, pero siniraan ako. Amen. Mga kapatid, alam niyo po, yung covetousness, yun yung tinatawag natin na, sabi dito sa marked by inordinate desire. Marked by inordinate desire. Anong ibig sabihin ng ordinate desire? Yung labis na pagnanasa. Amen. For wealth or possession or for another possessions. He looked at his boss new car with covetousness eyes. Isanisip mo yung boss mo, bago na naman sasakyan na. Nainggit ka ngayon. Dapat ako yung meron sasakyan. Kasi dapat ako yung boss. Hindi ako papayag. Nagkakaroon ka ng bitterness. Amen. Nagkakaroon ka ng inggit. Amen. Ano yun? Ano sabi doon? Pagkatapos mong magkubet ng eyes mo, having a craving for possession. Hallelujah. Covetous, kapatid. Yan ang pwede makasira ng iyong pananampalataya. Sometimes you want to have a power. You have to receive. Hallelujah. Even power, you want to grab the power, the authority of someone. Di ba? Minsan nisip mo, ako dapat yun ah. Di ba? Hindi siya karapat-dapat doon. Ang ginawa mo, siniraan mo. Di ba? Ano sa Tagalog? Minarkahan ng labis na pagnanasa sa kayamanan o ari-arian o sa pag-aari ng iba. Pagkakaroon ng pananabik para sa pag-aari na mapag-imbot sa kanya, sa kapangyarihan. Amen. When we say contentment, kapatid, di ba? We are saying hallelujah. Sige, sunod-sunod natin. Hallelujah. Bago tayo magpunta sa contentment, balik tayo dito sa covetous. Letter B, covetousness is lacking faith in trusting God for your provisions. Naniniwala po ba kayo doon, kapatid? Kaya sabi ko nga, wait for your time. You have your own time. Amen. Covetousness is never satisfied. Hallelujah. Meron ka na, gusto mo pa. May bago ka ng sasakyan, gusto mo pa ng bagong sasakyan. Ang nangyari ngayon, nagkapatong-patong yung mga bills mo hanggang sa nahihirapan ka na magbayad. Tapos sinasabi mo, dugo at pawis ang nangyayari sa akin ngayon. Kapit ako sa patalim ngayon kasi marami akong mga obligasyon. Pero kapatid, ikaw lang din ang nagdesisyon yan because of covetousness. Amen? Covetousness is never satisfied. Mga kapatid, dapat bigyan mo ng malaking question mark yan sa buhay mo. Why you are forcing things? Hindi ka pa naman handa. Hindi ka pa handang magpagawa ng bahay. Nagpagawa ka na. Ngayon, nagkautang-utang ka. Ngayon, hallelujah. Sinasabi mo, babalik ako, maglilingkod daw kay Lord. Kaya lang, tapusin ko muna yung problema mo. Problema ko. Kapatid, hindi mo matatapos yung problema mo kung hindi ka babalik sa Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Isasantabi mo si Lord? Lord, dito ka muna. Kasi ayusin ko muna yung problema ko eh. Kapatid, hindi mo kailanman maayos yung problema mo pag hindi mo isinama si Lord doon sa problema mo. Kailangan mo si Lord, kapatid. Amen? Covetousness is never satisfied. That's why you never satisfied. Hallelujah. Because you are greedy.
Gusto mo yung kay Juan sa'yo, yung kay Pedro sa'yo. Binigyan ka na, hinaasa mo pa yung iba. Binibiro ko nga yung iba, binigyan ka na ng magandang asawa, gusto mo pa ng another asawa. Kaya kapatid, sabi ko nga na equals idolatry. Hindi lang yon, even materials, power, authority, ano pa, possessions. Sige, magpunta na tayo sa contentment. What is contentment? Contentment, a state of the spirit being going after the things of the spirit such as righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Mga kapatid, masarap siguro yung lagi ka na lang tahimik kasi meron ka ng kakontentuhan. Amen. Hindi naman po masamang mangarap. Pero kung hindi pa talaga kalooban ng Diyos, hayaan mong kumilos ang Diyos dun sa kalooban niya. Minsan ang ginagawa natin, kinakahon natin si Lord. Minsan sinisisi natin si Lord. Kung hindi ako nagkasakit, kung hindi sana ako nagkaganito, hanggang ngayon siguro meron pa akong pera. Meron pa akong maibubuga. Kapatid, kung ano man nangyayari sa iyo ngayon, either you make it before, you made mistake before, or you made the wrong decision before. It's a matter of human error. Minsan lahat sinisisi natin. Kasi yung magulang ko, minsan sinisisi pa natin, even government. Kapatid, halos karamihan na nagiging problema ng tao, tandaan po natin, human error. Sabi sa iyo, huwag ka nang masyadong kumain huwag ka nang magbisyo, huwag ka nang uminom, huwag ka nang manigarilyo. Ikaw pa rin, sigarilyo ka pa rin ng sigarilyo. Ano nangyari sa iyo? Kasi sa wrong decision mo, human error, nabutas yung, sa kakasigarilyo mo, nabutas yung baga mo. Hanggang sa nahirapan ka ng huminga. Hanggang sa nag-50-50 ka na. Kasi human error. Kasi ginawa mo eh. Sabi ni sa'yo, huwag kang iinom, huwag ka nang maglasing, huwag ka nang magpalango dyan sa alak. Kasi lulutuin yan yung atay mo. Anong ginawa mo? Inom ka pa rin ng inom. Alam mo na masama sa katawan yung alak. Ano nangyari sa atay mo? Naluto na. Hanggang sa hindi na nag-function, nag-malfunction na. Tapos sisisihin mo yung mga kapatid mo, hindi ka tinulungan nung ikaw ay may sakit. Kasi kapatid, kagagawan mo yan eh. Minsan tinuturuan lang tayo ng Diyos. Pero ikaw ayaw mo magpaturo, ayaw mo maniwala, ayaw mo sumunod, kaya ikaw ay napapahamak. Meron ka man mga bayarin, may mga utak ka man. Kapatid, putulin mo na. Hallelujah, yung mga desisyon na lalong magpapahirap sa iyo. Hingi ka ng karunungan sa Panginoon. Hingi ka ng karunungan sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Kaya napakaganda, a state of the Spirit being going after the things of the Spirit. Kung mabubuhay ka lang kapatid sa governance ni Lord, your spirit will become, hallelujah, healthy. Such as righteousness. Pero may espiritu mo, alam yung katotohanan, alam yung godliness, alam niya kung paano siya mananatili, magiging matibay ang pananampalataya, matututo siya magmahal, matututo siya magpasensya, at matututo siya maging mahinahon. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga, maging makupad ka, maging tamad ka. Hallelujah. Sa paggawa ng ikagagalit mo. Minsan mas maganda pang hindi ka nag-iisip, hindi ka nagsasalita. Hayaan mo silang magsalita na magsalita. At kung meron kang magandang sasabihin, dun ka magsalita.
Minsan kasi hindi mo na mapigilan yung isip mo kasi salita ka ng salita. Hanggang sa salita ka ng salita, nakakagawa ka na ng galit, tapos napapasukan ng negatibo. Hanggang sa gumugulo na. To be satisfied and appease the desires. Kaya kapatid, kailangan mo talagang magkaroon ng satisfaction. If you want contentment in life, sabi ko nga, sige mag-comment ka dyan, sabihin mo, si Lord lang sapat na. Amen, palakpakan mo si Lord. Sige, comment mo dyan, sabihin mo, si Lord lang sapat na. Tignan ko lang, kung hindi ka maging masaya, pag alam mong si Lord lang sapat na. Hallelujah. Priority mo si Lord. Tutulungan ka niya, kapatid. Makinig kayo sa amin kasi pinagdaanan na po namin yan. Dati matitigas ang ulo namin. Pero buti na lang, pasalamat tayo sa Panginoon. Merong nagtiyaga na nangangaral kagaya ng ginagawa namin ngayon. Nagtitiis, nagtsatsaga, nangangaral na salita ng Diyos para mamulat ang isipan ng iba. Yung natutulog nilang puso, yung batong puso, magiging basag na puso. Amen. Kailangan basag yung puso mo. Meron kang pagmamahal sa kapwa. Amen. Hindi yung lagi na lang yung sarili mo, yung iniisip mo. Kapatid, pag iniisip mo lahat ng kapakanan niya, yung kapakanan ng iba, si Lord ang bahala sa iyo. Minsan iniisip mo, Pastor, wala na akong maibibigay. Sayad na ako, Pastor. Wala na akong maibubuga. Kapatid, may maibibigay ka pa. Ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Si Lord ang ibabalik niya sa iyo kung ano man yung nawala sa iyo. Ibabalik ni Lord ano man ang ninakaw ng dyablo sa buhay mo. Yung nasirang relasyon, bibigyan ka ng magandang i-restore ng Panginoon yan. Aayusin ng Panginoon yan. Yung ninakawan ka ni Satanas sa sakit karamdaman mo, nalustay lahat yung pinaghirapan mo, ibabalik ng Panginoon yan. Magtiwala ka lang sa Kanya. Sige kapatid, I declare in the mighty name of Jesus, ano mang ninakaw na kaaway sa lahat ng kapatid ko ngayon, sa lahat ng pamilyang nandito, hallelujah, Lord God, restore it in the mighty name of Jesus. Restore it, Lord. Sige kapatid, magpasalamat ka sa Panginoon. Hallelujah. Bigyan kayo ng scriptures on contentment. In whatever state I am, I will be content. Sabi diyan sa Philippians 4:11-13, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hallelujah. Kapatid, godliness with contentment is great gain. Lagi po natin iisipin yan. Ano sabi sa 1 Timothy 6:5-12? Mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito'y nag-aakala na ang relihiyon ay parang paraan ng pagpapayaman. Sa katunayan, may malaking pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan.
at wala rin tayong madadalang anuman sa pag-alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama, at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay got ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad ng yumaman man ay ang mga tao ay nalalayo sa pananampalataya at nasasaglat sa maraming kapighatian. Mga kapatid, kung ikaw man kapatid ay nadadala ng mga possessions, yung mga resources, yung mga business mo, nauubos yung oras mo dyan, kapatid, magiging masama yan kung ikaw ay lumalayo sa Panginoon. Kaya kapatid, kung ikaw ay nagpapayaman, walang masama dyan, pero mas dagdagan mo yung oras mo sa Panginoon. Amen. Makikita mo yan, mapapatunayan mo sa sarili mo yan pag ikaw'y sumasagana na. Nawawala na ba ako ng panahon sa Diyos? Ibig sabihin, nadadaya ka na ng kaaway. Kaya nga sabi ko, kahit ang dyablo kapatid, kaya kanyang pagyamanin. Kahit si Satanas, kaya kanyang pagyamanin para lang lumayo ka sa Diyos. Anong mangyayari sa iyo bandang huli? Mapapahamak ka, makakaranas ka ng maraming kapighatian hanggang sa malubog ka na, mahirapan ka na makabalik sa Panginoon. Amen. Ito yung mga tagubilin para kay Timoteo. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mo mamuhay na matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Verse 12, ipaglaban mo ang mabuti, ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Imagine mo, pinagpapalit mo yung buhay na walang hanggan sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Anong ginagawa ng mga tao ngayon? They choose to survive. Naging survival mentality sila. Like pagans, kagaya ng mga pagano. Trabaho. Nakalimutan si Lord. Alam niyo po ba, hindi po masama na maghanap buhay. Hindi po ako tutol dyan. Pero kung yung relasyon mo sa Panginoon naapektuhan, kapatid, mas maganda pang wag ka na maghanap buhay. Kasi bandang huli, yumaman ka man, masisira din ang buhay mo. Kaya napasin mo yung iba, ang yayaman, daming pera, pero walang kapayapaan. Ikaw wala kang masyadong resources, pero malusog, wala kang sakit, may kapayapaan ka. Mga kapatid, kailangan mo magising. Amen. Be content with such things as you have. Masarap siguro mas marami kang oras sa Panginoon, tapos nagninegosyo ka. Ganun dapat. Marami kang oras sa Panginoon at nagninegosyo ka. Hindi pwedeng nababawasan yung oras mo sa Panginoon. Kapatid, sabi ko nga, ibigay mo yung 10%. Yung 10% nga, kulang pa yun eh. 2 hours and 40 minutes sa 24 hours is not enough. Hallelujah. Sabi sa verse 5, sa Hebrew 13:5, verse 5 to 6, huwag kayong magmukhang pera at masaya na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating magsabi, ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Pagtiwalaan natin, pagkapatid, ang Diyos kaysa sa tao. Kasi ang Diyos, hindi ka kailanman pababayaan. Amen? Tingnan mo ano nangyayari ngayon. Mas marami pang mahalagang bagay kaysa manood ng words of God, words of wisdom.
Ipag-pray natin, kapatid, lahat ng mga wala dito ngayon. Pero I believe, marireplay nila ito. Kaya kung minsan, kala natin, okay na. Nagsimba naman ako eh. Umattend naman ako. Meron na nga kami Bible study. Nagpe-pray naman ako araw-araw, pastor. Nagbibigay naman ako sa church. Ang tanong, kapatid, disiplinado ka ba? Kaya kapatid, I know and I believe, naniniwala po ako, na tayong lahat ay dinala dito ng Panginoon para sa kabutihan ng bawat isa. Para sa kabutihan ng nakakarami. Kaya wag na po natin sayangin yung mga natututunan natin. I-share po natin ito sa lahat ng mga pwede nating maabot. Amen? Dahil napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. Sige, awitin nga natin, mga kapatid. Yung kay buti-buti mo. I believe, kapatid, may natutunan ka sa gabing ito. Kaya, papurihan mo ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, dahil napakabuti niya sa ating buhay. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Say, kapatid, magpasalamat ka dahil mabuti ang Diyos. Hallelujah. Nandito ka ngayon, kapatid, dahil may gagawin sa iyo ang Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Purihin natin ang Diyos. Puri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Palakpakan natin si Lord. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Kapatid, kung ikaw ay bago
sa programang ito. Nais kitang ipanalangin, kapatid. Gusto mo maranasan ng Panginoon, sumabay ka sa maiksing panalangin. Sabihin mo, Panginoon Diyos, sa oras na ito, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, naramdaman kita, naranasan kita. Ako'y naniniwala na ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo at tinubos mo kami. Kaya, Panginoon Diyos, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking sariling tagapagligtas. At maghari ka, Panginoon, sa aking buhay. Ikaw na maging sentro ng aking buhay. Kaya, Panginoon, pinaubaya ko sa iyo lahat-lahat sa aking buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord God, I pray sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Bless them, Lord. Hallelujah. Motivate them, Lord. Anoint them, Lord. Bigyan mo sila, Panginoon, ng mapayapang buhay, puno ng pag-asa, matutong magmahal, magpakumbaba, at matutong maging mahinahon, mamuhay ng may takot sa iyo. Lord God, bless us. Divine protection for us. Comfort in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Salamat po sa pakikinig at I believe na natuto po tayo. Amen. Kita-kita tayo sa bukas. Amen. I hope makahabol ako bukas kasi meron po kami meeting bukas sa Candaba, Pampanga. So nasa Pampanga po ako bukas ng umaga. At yun nga, meron meeting ng mga pastors. I pray na makahabol ako sa ating words of God, words of wisdom. Makauwi ako agad ng maaga, hindi kami matraffic. God bless po sa lahat. I believe itong part to ng covetousness and contentment ay mas naigting pa yung ating pakikinig at talagang nabuksan ang ating puso, ang ating isipan at marami tayong natutunan. Kung meron pa kayong mga question, marami kayong mga tanong, pwede nyo po, don't hesitate to ask. Message nyo po ako sa Messenger. I believe we can manage and control everything. Hallelujah. By the help of God. Amen. So if you want to support our ministry, don't hesitate again. Amen. We are here. Hallelujah. Na ipag-pray lahat ng mga tanim nyo sa gawain ng Panginoon. Amen. I believe yung mga church na tinatayo na yan, matatapos yan. Yung ating pinapanalangin na magkakaroon tayo ng sarili nating property dito sa Mallorca, sa Leonardo, ay mangyayari yan. In the mighty name of Jesus, malakas ang aking, hallelujah, paniniwala. Hallelujah, na sa tulong ng Diyos ay magkakaroon tayo ng sariling property. Na sa ganon, doon natin itatayo yung ating mega church. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you are believing, if you believe in that, just pray for us. Amen. Hallelujah. God bless sa lahat and I love you all. I believe na kayo ay talagang mag-grow, magle-level up at talagang hallelujah, mabubuhay. Hallelujah, nang masaya, mapayapa sa tulong ng Diyos. God bless sa lahat. See you for tomorrow.